God is good. And all the time. Tayo pong lahat na mga nabubuhay ay nagbabalik tayo ng pasasalamat sa Diyos. Ang paraan po ng pagbabalik natin ay ng pasasalamat sa Diyos ay yun nga pong paglilingkod. Amen po. Wala na pong pinakamasaya at pinakamagandang maligaya at mabuting buhay, kundi yung buhay na ipinaglilingkod kay El Shaddai. Pag sinabi natin El Shaddai, El, God, Shaddai, Almighty. Yan po yung Hebrew word sa Genesis chapter 17, verse 1. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam naman natin, ang El Shaddai ay dala-dala ito ni Brother Mike. At si Brother Mike naman ay pinangunahan ng samahan ito bilang charismatic. Kaya ang El Shaddai ay nasa ilalim ng umbrella ng Catholic Church. Kaya kung ikaw ay manggagawa ng El Shaddai, manggagawa ka po ng Catholic Church. Yun po yung totoo. Dahil ang El Shaddai ay hindi naman talaga samahan, dahil ang El Shaddai ay pangalan ng Diyos, ang samahan na ito ay Catholic Charismatic. Binanggit ko po ang pasimulain ito bilang introduction dahil gusto ko kayong dalhin sa pagdarating po kasi ng anibersaryo. Magandang maintindihan natin na laging may diin ang pagdiriwang. Hindi siya pagdiriwang na mailipas lamang natin ito'y salamat sa Diyos at nakarapos din. Hindi lang ganun kasimple yun. Pag sinabi natin pagdiriwang, ano ba yung mensahe ibinibigay ng Diyos? Ano ba yung napulot natin sa mensahe nung nagdiriwang ng anibersaryo? Amen po. Ang ating pagtutunghayan ngayon ay pinamagatan natin itong pananampalataya at paglilingkod. Pakiulit po. Yung faith and service. Focus tayo doon. Pananampalataya at paglilingkod. Tayong lahat ng mga nabubuhay, dapat nating maintindihan na meron tayong Diyos na dapat paniwalaan. At yun ang dapat nating paglingkuran. Pananampalataya at paglilingkod. Pag naglingkod ka na walang pananampalataya, sayang. Amen? So sayang din naman kung may pananampalataya ka pero hindi ka naman naglilingkod. Naniniwala tayo sa Diyos, dapat naglilingkod ka sa Diyos. Napakalaking pagkakamali yun. Alam mo may Diyos, naunawaan mo na ang Diyos, pero ang totoo, hindi ka naglingkod. Ang iba, sayang din. Kasi naglilingkod sila, nagpapakapagod, na talaga naman tumutulong sa kapwa, sa ilalim ng pamumuno ng barangay, ng munisipyo, ng simbahan, na talagang naglilingkod. Talagang naandoon ang pagod at panahon at oras na ipinaglilingkod. Sayang, kasi hindi naman naniniwala talaga sa Diyos. Para bagang sama-sama lang kasi mahirap din naman magtambay sa bahay. Nakakapanakit ng katawan. Maganda yung naglalalakad ka kung saan ka napupunta at masaya pa. Eh kung ganun lang ang panutunan mo, sayang pa din. Dapat maintindihan natin may Diyos na dapat paglingkuran. Tingnan po ninyo, ang pangunahing paksa sa Ebanghelyong ating tinunghayan ay ang katangian ng tunay na pananampalataya at paglilingkod. Narito po ang malinaw na paliwanag tungkol dito. Una,
hindi kailangan ng malaking pananampalataya, kundi tunay na pananampalataya. Hindi kailangan ng malaking pananampalataya, kundi tunay na pananampalataya. Pakiulit nga. Ulit nga. It's just not take much faith, but real faith. Yon. Hindi naman kailangan palakihin yung pananampalataya mo. Ang kailangan lang ay maging totoo ka sa pananampalataya. Hinihingi po ng mga alagad sa Panginoong Yesus na dagdagan naman ang kanilang pananampalataya. Dahil ng mga panahon na yon, napakahirap po ng mga iniuutos. Ang hirap po ng batas ng pagsunod ng mga panahon na iyon. Yun po yung totoo. Mahirap na utos. Lalo na kung ang utos ay patungkol sa pagpapatawad at pagiging alagad ng Panginoon Diyos. Sinabot ni Jesus na isang maliit na butil ng mustasa, napakaliit na uri ng buto sa lahat ng gulay, na kung magkakaroon ka nito, ang imposible ay magiging posible. Kaya nga ang ginamit na halimbawa doon, na yung tungkol sa puno ng sikumuro na mabunot ka at matanim sa dagat. Napakahirap mangyari yon. Imposible yon. At talaga namang hindi mangyayari. Pero hindi literal itong nilalahad ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Na hindi naman talaga literal na mabunot ang puno at itatanim sa gitna ng dagat. Ang gusto lang palitawin doon ng Diyos na imposible ito. Hindi mangyayari ito. Pero kung may tunay kang pananampalataya, ang hindi magagawa ng tao, may Diyos na gagawa nito. Ang mensahe po ay hindi po sa laki ng pananampalataya, kundi sa pagtitiwala sa Diyos. Yun ang halaga. Ano man yung bagay na pagkakaintindi natin ay mahirap maglingkod dahil sa aking kalagayan, may sakit. Totoo yun. Pero hindi naman talaga ikaw na ang gagawa ng lahat. Kung mayroon kang kinakatakot dahil wala kang karunungan, hindi ka naman nag-graduate, hindi naman kinakailangan makapasok sa langit yung mga graduate. Eh, paano yung hindi nakagraduate? Hindi naman pamantayan ng pagpasok sa langit yung mga mayaman. Eh, paano yung hindi humantong sa pagiging mayaman? Ano man yung kalagayan mo, may sakit ka, di ka makapaglingkod. Wala kang pera, dahil kaya ayaw mo maglingkod. Wala kang among karunungan, kaya ayaw mo maglingkod. Ano man yung mga bagay na kinakatakot mo, hindi kailangan dyan ang laki ng pananampalataya. Ang kailangan lang dyan, maging tunay ang iyong pananampalataya. Dahil kung may mga bagay na hindi mo kayang gawin, may Diyos na gagawa nito sa buhay natin. Hindi po ang Diyos ang gagawa, hindi po tayo ang gagawa noon, kundi ang Diyos. Ang kailangan lamang natin ay maniwala. Sabi po dito sa Filipos, no? Una, may mga talata po sa Biblia na nagpapakita na ang pagtitiwala sa Diyos ay mas mahalaga kaysa sa laki ng pananampalataya. Narito po yung ilang halimbawa nito. Filipos chapter 3 verse 9. Sabi dito ganito, at lubos na makikisa sa Kanya, hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos, batay sa pananampalataya. O, sabi ni Pablo,
Hindi ko nahahangarin na ang pagiging mabuti ko, ang pagiging mabait ko, ang pagiging matuwid ko ay dahil nakasusunod ako. Wala naman nakakasunod lagi. Lagi na lang may pagkukulang, hindi makasunod, may dahilan. Makasunod man, parang sa pilitan. Sumusunod man dahil ginagalang lang yung leader. Pero sumunod ka dahil talaga gusto mong sumunod, na i-address mo ang lahat ng pagsunod mo dahil sa Diyos, hindi dahil kung kanino pa man, walang makasusunod eh. Kaya sabi ni Pablo, ang kalagayan ng pagiging matuwid ko ay hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananampalataya. Dahil ang pananampalataya na ito ay nauugnay, na i-address sa Diyos. Kung ang tao ay may paniniwala at pananampalataya sa Diyos, iyon ang magbibigay sa kanya ng pagiging matuwid na pamumuhay. Dahil kung pag-uusapan yung pagsunod, yung oras ng gawain dapat naandunin tayo. Paano kung hindi ka makarating sa oras na yun? E di bagsak na. Oh. Dapat ang nagsisimba, hindi mga gusgusin na mga naka-spaghetti pataas at pababa. Hindi naman. Marami nga hindi na nagsisimba kasi nahihirapang sumunod. Ang iba ayaw na maglingkod kasi nahihirapan ng sumunod. Kung paiiralin mo yung pagsunod, baka mabagot ka. Madaling sumunod kung gusto mo yung nagpapasunod. Eh paano kung hindi mo gusto yung nagpapasunod? Eh di bagsak ka na naman. Kaya nga kung ang lahat ng gagawin natin ay dahil sa pananampalataya mo sa Diyos, magagawa mo. Dahil yung taong ayaw mong sundin, hindi naman siya ang susundin mo. Ginagawa mo yun hindi dahil sa Kanya, kundi dahil sa Diyos. Yan ang totoo. Kaya, hindi kailangan ng malaking pananampalataya. Ang kailangan lang ay maging totoo ka. Kasi meron ka na yan. Sino yung totoo na pananampalataya? Ay di yung sumisentro sa Panginoong Jesucristo mismo. Purihin ang Diyos. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 2, verse 5, kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Wala man po na karunungan taglay ang mayroon sa atin kung pag-uusapan ang pananampalataya. Hindi yan sa karunungan at galing ng bawat isa sa atin. Iyan ay dahil sa Diyos. Hindi karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na pabatay ang iyong pananalig kay Kristo. Sa mga taga-Roma, napakaliwanag po sinasabi dito sa Romans 10 verse 17, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Dumating ang kamalayan sa atin na mayroon palang Diyos, hindi yan dahil sa marunong ka, matalino ka, mayaman ka, may pera ka, hindi doon yan. Ang kamalayan at pananampalataya ng tao sa Diyos, dumating yan dahil nagsimula yan ng makinig ka. Nung ikaw ay nakinig ng salita ng Diyos at binigyan mo ng halaga ang pakikinig ng salita ng Diyos, dumating na yun sa iyo ang pananampalatayang galing sa Diyos. Yun po yung totoo. Ang mga talatang ito'y nagpapakita ng pananampalataya ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki o kaaktibo ang ating mga gawain, kundi tungkol sa kung gaano tayo nagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Mga kapatid, sa pagtitiwala sa Diyos,
Ito po ang pundasyon ng ating pananampalataya. At ito ang nagbibigay sa atin ng lakas at tapang na harapin ang hamon sa buhay. Purihin ang Diyos. So napakahalaga ng pananampalataya. Hindi na po kinakailangan dagdagan ng dagdagan. Mayroon na tayo yan. Ang kailangan lang, maging totoo tayo. Sino yung totoo? Sila yung mga tao, kung abuti ka ng sakit sa paglilingkod mo, mabuti yan. Oo, magkasakit ka na sa kapaglilingkod mo, mabuti yan. Dahil ang dahilan ng pagkakasakit mo dahil sa Diyos. Kaysa magkasakit ka sa kakaikot mo dyan, kapatayan ka ng wete. Ambon-ambon na, sugal doon, sugal dito, nagkasakit na, nanakit ng balakang, kabukol na sa ulo, sa kakaumpok sa mga pinapasukan mo sa sipir. Amen po. Kung ikaw ay magkasakit dahil sa kapaglilingkod mo sa Diyos, mabuti yan. Kung ikaw ay maubusan ng pinansyal dahil sa paglilingkod mo sa Diyos, mabuti yan. Dahil ang sino mang mawalan ng lahat ng ito, dahil sa akin at sa mabuting balita, ang siyang tatanggap ng maka-100 ibayong pagpapala. Grabe yun. Naghihirap ka sa kakapaglingkod mo sa Diyos. Kaysa maghirap ka sa kakabinggo mo. Naubos na tuloy ang pera mo. Sa kakasugad mo, naubos naman na wala na lang, wala ka para kaparapan. At ito pa ang pinakamatindi. Sino pa yung may pananampalataya? Yung abutan ka na ng mamatay ka sa paglilingkod mo. Kaya ang sabi ni Pablo, yamang kamatayan ng kahihinat na ng lahat, italaga na ninyo sa Diyos ang inyong buhay para maglingkod at maglingkod. Purihin ang Diyos. Amen? Yun po yung totoo. Mahalaga po ang pananampalataya. Tandaan natin, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kanino? Sa taong may pananampalataya sa Diyos.